among us. And I've been praying, that we may partake of heaven today and right now. May the Lord find our heart na fertile so that He can place there the healing and the restoring touch of heaven. Amen. Amen. So look at this. Jesus said, I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them to infants. So may mga pahayag ang Diyos o ang kanyang mensahe na ito'y nananatiling malaking question mark o hindi maintindihan ng isang grupo ng tao, ngunit ito ay natatanggap o nauunawaan ng isang grupo ng tao. Hindi ito nakabase ganong kataas ang iyong pinag-aralan. Hindi dito nakabase kung gaano karami ang pera mo sa bangko. Hindi nakabase yan kung ganong katagal ka ng Kristiyano. Pero sabi dito, ang pahayag ng Diyos, ang pag-unawa sa kanyang salita o kalooban, ay dumarating sa puso, ang sabi doon, noong mga katulad ng isang bata. Ito'y nanatiling nakatakip ang mata ng isang grupo ng tao. Ang sabi doon, yung wise and intelligent in the ways of the world. So, first thing na binabahagi ko sa atin, mayroong mga pahayag ang salita ng Diyos na ang makakatanggap nito ay yung may pusong mapagpakumbaba sa Kanya. That's the requirement. Alalahanin natin. Ang panalangin ibinigay sa atin ng Panginoon. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Ano kasunod? Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. So, doon makikita natin ano yung taong nagpapakababa sa Panginoon. Yun ang indikasyon. Ang nais niya, ang kalooban ng Diyos at ang kaharian ng Diyos maghari sa Kanya. Yun. Again, ulitin ko, hindi ito nakadepende gaano ka kayaman, gaano ka katalino. Ito'y nakadepende sa may mga pusong mapagpakumbaba sa Kanya na ang nais lamang yung nais niya. Hindi yung nais ko. Hindi yung tingin kong maganda. Hindi yung base sa aking napag-aralan at sa aking pangunawa sa ngayon, ito ang maganda. Hindi rin nangangahulugan na kumot ako'y matagal ng Kristiyano, naunawaan ko na at ito ang dapat na mangyari sa isang pagkakataon. Pero ito'y nagiging pahayag o naunawaan ng isa na ang kanyang patuloy na pagnanais, Panginoon, ang iyong kalooban, ang iyong kaharian ay sumaakin at patuloy na lumago. Yan, makakaasa ka, maunawaan mong patuloy ang mga salita ng Diyos. Ang kanyang kalooban, nakikita mo ang kanyang ginagawa, malalaman mo kung ano ang iyong dapat gawin. Okay, so doon pa lang, yung sinabi niya, isang principle. Then, yung susunod na slide. Yes, Father, for this way was well-pleasing in your sight. Dahil, Panginoon, itong nais mo, itong kapamaraan ng gusto mo eh. Hindi mo sinabing, mag-aral ka sa kolehiyo at pag ikaw ay doktorado na, then bibigay ko sa iyo ang pang-unawa ng aking kalooban. Hindi ganun ang sabi niya. So, sabi niya, ito nga. Yung may mga pusong mapagpakumbaba sa Kanya, sino yan? Yung nagnanais at ang panalangin, Panginoon, ang iyong kaharian, ang iyong kalooban, na yan ay mangyari sa akin. Okay, next.
All things have been handed over to me by my Father. Of course, we know that. And no one knows the Son except the Father. Walang nakakakilala sa Ama kundi si Jesus. And nor does anyone know the Father except the Son. Okay. And anyone to whom the Son wills to reveal Him. Kung sino ang nais ng anak na ipahayag o ipakilala o ipaalam ang personalidad ng Ama, ang nais ng Ama, ang kaharian ng Ama. Okay. Pero binanggitan niya nung una, sino ang mga tao na yan? Okay? Yung may pusong mapagpakumbaba. Okay. Tuloy natin. Pagkatapos, ito may sumunod. Huwag kayong mawawala yung prinsipyong sinishare ko doon sa unang mga verses. Ito yung karugtong. Come to me, all you who are weary and heavy laden, I will give you rest. So, merong kalalagayan ng buhay na nakakapagod. Amen. Tama? Yes. Kayo ba'y okay lahat araw-araw? Hindi, ano? May mga panahon na ang tao'y napapagod. Di ba? Napapagod. Kaya sabi niya rito, kayong mga napapagod at napapagal, pumaroon kayo sa akin at doon kayo makakakamit ng kapahingahan. Okay. Then, take my yoke upon you and learn from me. Alam niyo yung yoke, nakita niyo na ba yun sa probinsya? Yung kawan, yung ng kalabaw? Oo. Pero kadalasan yata sa Pilipinas, isa lang, tama? Isa lang, ano? Pero ang tinutukoy dito, yung dalawa. Dalawa yung kawan, parang dalawang kalabaw o dalawang beast na nagtatrabaho, oxen, kung ano man yan, dalawa sila. Yun nga, sa Pilipinas, isa lang eh, di ba? Isa lang yung kalabaw. So, yun ang konteksto rito. Ilagay mo rin ang kawan na kawan ko. Dalawa tayo. Yan ang sinasabi niya. And then, ano yung pangalawa? Learn from me. Ayun. So, ibig sabihin, siya yung teacher. Ang Kristyanismo, kailangan tayo ay estudyante. Ayun. Ano yung Great Commission? Go into all the world, preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them all that I commanded you, and I am with you always. Ang discipleship, ang sinasabi ng Panginoon, hindi paramihan ng attendees ang simbahan. Hindi paramihan. Sabi niya yung simbahan namin, 800 ang member. Pagka nag-service kami doon, 500 o 600. That's good, pero hindi doon natatapos ang istorya. Hindi doon. Hindi yun ang basihan. Sabi doon, learn from me. Sabi sa Great Commission, pagkatapos ng baptism, yung making disciples, paano gumawa ng disipulo? Baptize first. Pangalawa, teach them. Yun ang disciple, learner. So, mahalaga na ang Kristiyano ay maging disipulo sa pamamagitan ng patuloy na pagtanggap ng katuruan nagmumula sa banal na Espiritu. Patuloy dapat nag-grow yan. Kaya sabi ng Panginoon, trabaho tayong sabay. Kunin mo yung parte ng kawan, dalawa nga di ba? Sa illustration. And then, learn from me. And habang tayo'y nagtatrabaho, matuto ka sa akin. Tuturuan kita. Amen. So, kailan dumadating ang pagtuturo ng Panginoon? Pag nagtatrabaho ka, kasama niya. So, ang ibig sabihin,
Pag hindi ka nagtatrabahong kasama niya, huwag kang umasa. Sabi doon, take my yoke, and then pag nandoon na yung yoke, learn from me. And humble, isa pa, sorry, pakibalik tayo. I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Ayun ang kapahingahan. Yun. Sabi ng iba, wala akong panahon sa simbahan. Dahil sobrang busy ko. Alam mo, ang trabaho ko hanggang linggo. At saka, ang dami kong inaasikaso. Alam mo, lalo kang mapapagod. Walang katapusang kapaguran yan. Dahil ang sabi ng Panginoon, dumarating lamang ang kapahingahan sa ating spirit, kaluluwa, sabi doon, soul, kung siya kasama natin na nagtatrabaho, kasama yung trabaho niya, at tayo ay kanyang tinuturuan, tayo ay nakakatanggap. Okay. Malinaw? Malinaw? Okay. Now, isa pang isa-share ko ngayon sa inyo ay yung dalawang klase ng kasalanan. Dalawang klase ng kasalanan. Makasabihin nyo, pag tinanong kayo, anong kamusta dun sa inyo? Anong homily? Ang tinuro ni Bishop tungkol sa kasalanan. Alam ko namang makasalanan ako, so dapat talaga hindi na ako nagsimba. Kasalanan pala pinag-usapan Tapusin muna natin. Tapusin natin. Okay, may dalawa. Sin of commission at sin of omission. Commission at saka omission. Ano yung commission? Yun ay kasalanan na iyong ginawa na alam mong masama, tapos ginawa mo pa. Yan ang mas kilala natin, di ba? Sabi, huwag kang makikipag-away, huwag kang manglalamang, huwag kang magnanakaw, huwag kang mai-involve sa flood control. Di ba? Yung ganon, di ba? Ganon. So, yung mga alam mong mali, huwag kang magpapalusot, di ba? Huwag kang mandadaya. Yung mga huwag. So, isang gawain na masama na ginawa mo pa rin. Yun yung sin of commission. Na-commit mo. You committed the sin. Okay. Pero isang klase lang yun. At doon ang alam lamang natin na isang tipo ng kasalanan. Pero may pangalawang tipo ng kasalanan. Sin of omission. Commission yung isa, ito omission. Ano yung omission? Yun yung na-omit. Hindi connected din sa flood control yan. Na-omit. Hindi ganun yun. So, yung omission naman, bigyan ko kayo halimbawa. Sabi ng tatay mo, ikaw ay teenager ka, no? Nanonood ka ng TV. Sabi ng tatay mo, hoy, iho, mag-aral ka na, ayusin mo na yung iyong assignment, at babalik ako dyan, check-checkin kita. Kasi nanonood ng TV. Ang ipinag-utos ngayon, gawin ang assignment. Okay? Tapos bumalik yung tatay. Nasa TV pa rin. Sabi ngayon ng tatay, anak, hindi ba sabi ko sa iyo, ikaw ay gawin mo assignment mo. O babalikan kita ulit. Tapos, ilang beses nakabalik, hindi ginagawa assignment. So, ang hindi paggawa ng mabuti at dapat na bagay, yon ang omission. Malinaw? Yung commission, ang ginagawa ay masama. Yung omission, hindi ginagawa ang mabuti. Ayun. Hindi nangangahulugan lamang na gumagawa ng masama. Kasalanan yon, sin of commission. Ang sin of omission, hindi ginawa ang dapat. Kaya sabi ng tatay,
Alam mo, halika nga rito, anak. Dapa. Alam natin yun, di ba? Gano, pagka sinabihan ka na, ayaw mo, dapa. Now, ibig sabihin ba noon, pag hindi natin ginawa, yung kanyang pinagagawa. Kasi yung isa, commission, ang paggawa ng sabi niyang huwag gawin. Yung mga masasamang bagay. Yung pangalawa ay ang hindi paggawa ng dapat na gawin. Ibig sabihin ba noon, papaluin tayo ng Panginoon dahil hindi natin ginagawa? I don't think so. Doon papasok ngayon, yung nabasa natin, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden." Kaya ka-Kristiyanong napapagod dahil hindi mo ginagawa ang sinabi kong gawin mo. Amen. Ayun. Kaya natin dinadanas ang ating mga frustration at paghihirap. Ito, dahil ito'y alam ng buong mundo. Example, ano sabi ng Panginoon? Train up a child in the way he should go. When he is old, he will not depart from it. So kung paano mong hinubog ang bata, yan ang kanyang kalalakihan. Okay. Nung I think it was last year, 25, yes. Nung in-interview ako nung taga-ABS-CBN, sabi, "Bishop, anong masasabi mo?" Dahil pumutok na yung flood control. "Bishop, anong masasabi mo dito sa flood control?" Dahil maiksi lang ang binigay niyang oras ganun yung mga journalist. Ang sabi ko, kasi ganito, paanong nagkaroon ng moralidad ang mga, kung sino man ang gumawa, na mas kinamawalan ng tahanan, ari-arian at sa ibang pagkakataon ay buhay dahil ikinamatay ng iba, na mamatamisin mo pang ikasino. Di ba, yun ang akusasyon. Again, hindi ako nag-aakusa ng tao, hindi ko alam, pero yun ang nasa balita. Di ba? Yun ang sabi. Paano parang nagkaroon ng ganyang, paano na atim? Di ba, may gano'n, no? Anong konsensya meron yun? Sabi nga nung iba, ay, masama na magnakaw. Pero mas masamang nakawan yung mahirap at may sakit. Tama? Di ba? Magnakaw, masarap, masama na yon. Pero kapag ka nag-take advantage ka pa sa mahirap, ay parang doble-doble na yun. Parang nagawa mo yun. Di ba? Merong ganon. Now, ang sabi ko, alam nyo, wala tayong dapat sisihin. Hindi iyan kagagawa ng administrasyon ngayon, administrasyong nakaraan, at administrasyon na siguro nitong mga nakaraang taon. Alam mo saan tayo natalo? Diyan. Paano nakarating yung ganyan? Natalo tayo diyan nung sila ay ganito pa kalalaki. Nung sila ay mga toddlers pa. Amen. Tama. Nung sila mga toddlers pa. Ewan nga kung narinig nyo yan nung kayo'y maliliit, narinig nyo ba mga magulang nagsasalita, "Anak, pagbutihin mo ang buhay. Kasi pag gumawa ka ng masama, ako ang pupulaan. Pag gumawa ka ng mabuti, ikaw ang pupurihin." Have you heard that? Di ba sinabi ng mga magulang? Anong ibig nilang sabihin? Ang pagpapalaki ng bata, kung titignan mo, hindi doon ang sisi. Tama? Saan ang sisi? Doon sa mga nagpalaki sa kanya. Magulang, teacher, mentor, pastor, pari niya. Yun ang mga mentors eh. Tama?
Of course, ang huling-huli doon, yung simbahan. Ngayon, nagdurusa tayo ngayon sa ganitong sitwasyon. Bakit? Kasi hindi natin ginawa ang sabi ni Jesus na gawin. Sin of omission. Kaya tayo napapagod. Did you get that? Oh, gets nyo yun. Is that correct? So, malinaw yung omission at saka yung, hindi na tayo itong kailangang pampamin ng Diyos o paluin o padapain. Kaya lang sa kanyang pagmamahal, ang sabi niya, gawin nyo to, ito ang lakaran nyo, dahil ito magbibigay ng tunay na kapahingahan sa inyo. Ito magbibigay ng tunay na kagalakan sa inyo. Ano ginawa natin? Hindi natin inalam, o kaya hindi itinuro sa simbahan, o kaya narinig natin, pero hindi natin ginawa. Kaya tayo ngayon ang nagdurusa. Amen. Kaya ang ebanghelyo ngayon, ang sabi ng Panginoon, bumalik kayo sa akin at tuturuan ko kayo. Kayo'y gigiyahan ko sa daan na magbibigay sa inyo ng tunay na kagalakan. Ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kita, saliksikin mo lang ang kaharian ng Diyos. Ikaw naman, gusto mong yumaman agad. Kaya linggo-linggo, namimili ka ng loto. Diba? Namimili ka ng loto. Lord, di ba naman? Masama ba naman yung guminhawa buhay? So, bili ka ng bili ng loto. Pagkatapos ng 5 taon, tumama ka sa loto ngayon. Ang dami mong pera. Ang problema, hindi mo alam ngayon, biglang dumami kaibigan mo. Hindi mo malaman sino totoo, sino hindi. Tapos since marami kang extra, nag-offer sa iyo yung kaibigan mo ng investment, nag-invest ka naman doon. Yung pala scam. Namili ka ng bahay at yung lupa ay napakalaki, mukhang maganda, binili mo. Yung pala ang binenta sa iyo yung lupa ng munisipyo. Hindi mo chinek kasi hindi mo alam nga eh. Tapos ikaw ngayon ay na-depress, nagsimula ka ngayon. Ewan ko kung meron ba ditong marijuana dito? Meron na? Legal na, no? Okay. Dati pumupunta pang Holland eh. Then ginagawa mo ngayon ay nag-drugs ka. Kasi stress ka na eh. At nagiinom ka ngayon ng pampatulog kasi hindi ka na makakatulog. Ang ginawa mo, bumalik ka ulit, dinoble mo na yung loto. Kasi akala mo, pwede ka ulit manalo. At para madali mo mabawi, nag-aral ka ng kasino. Dahil akala mo'y mananalo ka muli. So, ano nangyari? Dahil doon sa pagkakatama mo sa loto nung una, nasira ang buhay mo. Correct. So, ang sabi ng Panginoon, saliksikin niyo ako, and I will give you rest. Yun yung sinasabi niya ngayon. Ito ang kapamaraanan na tunay na magbibigay sa inyo ng galak at ng kapahingahan. Yun yung sin of omission. Hindi natin alam, hindi pala natin nagagawa ang dapat. Kaya ang simbahan ay nagtuturo dapat ng mga dapat gawin, hindi lang ng hindi dapat gawin. Yung hindi dapat gawin, memoryado na natin yung 10 Commandments, di ba? Pero yung ano pa utos ng simbahan, ang sabi, share the gospel. Yan. Amen. Share the gospel. So paglabas natin ngayon, bukas at itong 1 linggo na ito, share the gospel, ha? Punuin ninyo ito sa 1 linggo. Ano sabi pa? Lay hands on the sick shall recover. Ano sabi pa? Ipanalangin mo ang mga nasa gobyerno.
Huwag kang gagawa ng post tapos i-criticize mo yung gobyerno o yung politiko. Ang sabi, responsibilidad natin, ipanalangin natin ang all, kay partido mo, kay hindi, kay agree ka, kay hindi. Ang sabi doon, pray for all those in authority so that you may live a quiet and peaceful life. Ang quiet and peaceful life, hindi galing sa politiko. Ito'y resulta ng patuloy na panalangin ng Kristiyano. So, tigilan natin ngayon, matuto tayo. Ibig sabihin, yung mga na-omit natin ay unti-unti na nating isagawa. Sabi ng tatay, gawin mo na assignment mo. Ayaw natin. So, yung tatay, normally yung tatay natural, papaluin kita anak. Sabi mo, tay, ba't mo papaluin? Wala naman akong ginawang masama. Tama, di ba? Hindi naman pinag-uusapan yung sin of commission. Ang pinag-uusapan yung sin of omission. Hindi pinag-uusapan yung ating maling ginawa. Wala namang masama ron. Nanonood kang TV. Ano masama ron? Di ba? Wala masama doon. Pero may na-omit tayong, sabihin, hindi tayo nagawa. Alin yon? Sa illustration sinasabi natin, yung paggawa ng assignment. Ganun din. May pinag-uutos din sa atin ang Panginoon na ating isagawa. Katulad noon, nasabi, take my yoke upon you. So, dapat ang Kristiyano, alam nyo, dapat ang Kristiyano busy sa trabaho ni Jesus. Yan. Pero ang problema, maraming Kristiyano hindi alam ang trabaho ni Jesus. Nung mga nakaraang taon na nandito ako, in simple terms, so ulitin ko ulit, ano ba ang trabaho ng Diyos? Anong ginagawa niya ngayon? Nandun din sa Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, in simple terms, ang trabaho ng Diyos, nais niya na ang mundo ay maging katulad ng langit. Yun. So, yung langit dapat bumaba. Ang nais ng Diyos maging langit ang buhay mo at lahat ng nakapaligid sa iyo. Amen. So, nasa sa iyo yon kung ang iyong kapaligiran ay kalangitan, lupa, purgatorio, o impyerno. Nasa sa atin yun. So, take my yoke upon you. Trabaho tayong dalawa. Yung yoke, hindi ka pwedeng, kung sabi ng lead Carabao, kanan tayo, hindi ka makakakaliwa ron. Di ba? Ano nga yun eh. So, kung saan siya, andun tayo. Pag sabi niyang tigil, hindi ka pwedeng umabante. Kasi may kawan eh, di ba? Pag sabi niyang kaliwa, kaliwa ka rin. Yun ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Yun. Naintindihan natin? Sin of commission, sin of omission. Alam niyo, ang awa ng Panginoon sobrang kalaki. Dahil ang dami nating na-omit. Hindi naman natin yun alam, pero kailangan nating magsimulang alamin. Alam na natin, mag-iiwas, kaya alam niyo, yung taong nagsasabi, basta't ako, wala akong inaargabyado, okay ako. Di ba? May ganon. Hindi ako gumagawa ng masama, okay ako. Isang party lang yon. Okay yon, pero isang bahagi lang. Nagagawa mong umiwas sa sin of commission. Pero meron pang isa. Gawin natin ang sabi niyang gawin natin. Para hindi na tayo mapagod. Alam niyo, kaya isa doon sa mission outreach ng Communities of St. Paul, yung ang aming archdiocese, simulan sa mga kabataan. Toddlers 5 taon hanggang 10 taon. Turuan na sila ng mga prinsipyo ng Diyos. Bakit? Pag sila'y mga nagkalakihan na, at ito'y kumalat,
ang mauupo kahit saang lugar, pati gobyerno, ay matutuwid na. Amen. So, yun yung pag-asa natin na mapuputol yung katiwalian. Kung isasagawa natin ang sinasabi ng Panginoon. Yan, katulad yung mga bata ngayon dito, paglaki nun, sikapin natin at yun ang sana'y wag nating makamit yung sin of omission. Ituro natin na mas mahalaga ang pagiging makadiyos kaysa magkaroon ng pera. Ituro natin na ang karakter mas mahalaga kaysa doon sa tumubo ka ng tumubo sa iyong negosyo. Sinabi ko ito several times na. One time na sa Pilipinas ako, nandun ako sa Landmark. Tapos merong na-overheard ko yung nanay, tinuturoan niya yung kanya anak. Ang sabi niya, anak, paglaki mo, magnegosyo ka. Para mabili mo lahat ng nais mo. Yun ang sabi niya. So, mukha yata na kahit saan sila mapunta ng nanay niya, ang itinuturo, ang iyong target sa buhay para magkaroon ka ng maraming pera at nang sa ganon, mabili mo lahat ng gusto mo at doon ka lamang sasaya. Isn't that right? Ngayon, huwag tayong magtaka kung bakit ang mundo'y puro makasarili ang ngayon nandudoon sa taas. Amen. Dahil yung sin of omission. Sana'y tigilan na nating paunti-unti kasi hindi natin makikita ang lahat yan. Paunti-unti yan din tinuturo. Ang sabi ng Panginoon, dito tayo. Alamin natin, ano ba ang sabi niya? Hindi lang yung sa pinagbawal niya. Pero kung ano ang sabi niyang gawin. Actually, mas marami yon at saka mas magandang magsentro doon. Katulad ng sabi niyang, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Ano pa ang sabi niya? It is more blessed to give than to receive. Ano pa ang sabi niya? How do you multiply what you have? Paanong lumalago ang meron ka? Ang sabi doon, give and it shall be multiplied. Yun ang kapamaraanan. Kung uunahin natin yung hoarding, una muna ako, at lahat ng pwede kong hahamigin ko, ay mapapagod ka riyan. Hindi ka na kailangan paluin ng Diyos. Pero mararamdaman mo yon na maski dumating yun sa buhay mo, ay parang hindi kompleto. Yung, eto biro ko nga lagi dun sa Brussels, kapag ka nag-trip, yung, alam niyo yung trip, yung bus trip. Bus trip, no? Dapat nasa simbahan siya, linggo. Kaso nag-bus trip. Ngayon, ang nangyayari doon, pagbalik niya, kasi pagpunta doon, parang pleasure yun, di ba? Para naman ako'y makapagpahinga. Di ba? Para ako'y magkaroon ng diversyon. Alam niyo, pagbalik niya, mas pagod siya. Kasi bukod sa na-traffic, ay naglakad ng malayo. Alam niyo naman yung mga trip na I'm not saying na ang lahat ng trip ay mali. Don't get me wrong, hindi yun ang aking ibig sabihin. Ang pinupunto natin dito ay yung sin of omission na patuloy nating isagawa ang kanyang sinasabi na ating gawin. Okay, so hindi sapat yung sin ng commission na huwag gawin yon. Mas marami yung sin of omission. Kaya tayo patuloy na nagba-Bible study. Kaya tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya patuloy tayo'y learner. At pag nagkaganon, patuloy tayong sumasaya. Amen. At sa pagsaya mo na ganyan, ikaw ay bumabata. Tama, di ba? Amen. Mas malakas ang epekto niyan kaysa dun sa mga cream na binibili. Now, again, I'm not saying, huwag kang bumili ng cream,
Kung gusto mong bumili ng cream na pampabata, it's all up to you. That's okay. Pero merong mas maganda at tiyak na pampabata. And that is yung yoke ni Lord. Kung nasan siya, dun tayo. Kung ano kanyang ginagawa, gawin natin. Kasi sabi niya, come unto me, kayong mga napapagal. And I will give you rest. Kaya tayo napapagod. Bakit? Kasi ang ginagawa natin, yung nais natin. Ano yung Lord's Prayer? Thy will be done. Not my will, but your will be done on earth. Mahal tayo ng Panginoon. Hindi niya tayo kailangang paluin. Katulad ng illustration natin na sinasabi ko, na yung tatay, nakita ka, nanonood ka ng TV, at sabi niya, gawin mo assignment mo. Hindi. Pero tayo ang nahihirapan. Ito ang mga halimbawa. Kamusta ang mundo ngayon? Masaya ba kayo? Hindi. Palagay ko walang sasaya. Di ba? Lalo na't Pinoy ka. At alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Bakit? Saan tayo nagkulang? Yung sa presidente? Saan tayo nagkulang? Yung sa dating administrasyon? Hindi, pinapaliwanag ko sa atin ngayon. At kung alam ninyo, again, I'm not being political here, pero ang mga involved, ang tataas ng mga pinag-aralan. Isn't that correct? At nasa religious na eskwela. Yung ba ang sagot? Hindi yun. Ang sabi ng Panginoon, wala sa school, turuan mo sa bahay. Turuan mong magpakatao. Turuan mong anak, huwag ka man lalamang. Pumarehas ka sa buhay. Amen. So, yun, kaya tayo napapagod dahil ipinipilit natin yung atin. Pero ang pagmamahal ng Diyos, ayan, every year binabasa yan. Pumaroon kayo sa akin, kayong mga alam kong napapagod kayo kasi hindi yan ang way ng kapahingahan. Hindi yan ang way ng fulfillment. That's not the way. So today, I pray that has challenged you, that the thoughts I have shared for the past several minutes will encourage you. Sin of commission, alam na natin, may sin of omission ang mga bagay na hindi natin nagagawa. Hindi KJ ang Diyos. Hindi KJ ang Diyos. Gusto lamang niya na tayo ay maparoon doon sa kanyang itinalaga. Sabi niya, I have come that you may have life and have it more abundantly. Yan ang nais ng Diyos. Kaya isa-isahin nating alamin. Ano ba ang kanyang nais? Saan ba siya papunta? Para doon din ako pumunta. Panindigan niyo yon. 1983, napunta kami sa renewal. 43 years na kaming nabubuhay doon. May mga dumating na pagsubok, pero masasabi ko sa inyo, hindi ko ipagpapalit ang landas na aming tinahak for the past 43 years sa kahit na ano pa mang kayamanan o success o fame na mabibigay ng sanlibutan. At hindi lamang yon sa amin, pati na sa mga anak, pati na sa mga apo. I was talking to another bishop sa Pilipinas, nag-uusap ko, may sabi ko, alam mo, yung mga anak natin, hindi magugutom. Bakit? Ito, sabi nila, anak, mag-aral ka mabuti, dahil yan lang ang mapapamana ko sa iyo, walang masama ron. Nothing wrong with that. Pero may isang klase ng pamana na higit sa lahat ng pamana. At pag natutunan niya ng mga anak nyo, tiyak, they'll be successful in life. Hindi ibig sabihin makakakuha sila ng maraming pera, hindi ibig sabihin sila maaring kasama yon, makakapag-aral, mataas ang mapapag-aralan, pero hindi garantiya yon. Ang sinasabi ng Panginoon ay tunay na success. Ang epekto niyan, hindi lang sa anak mo, pati apo mo. At pati apo ng apo mo. Alin yon? Take my yoke upon you and learn from me. At ang iyong mundo ay magiging
more and more katulad ng langit. Pati ang mga kontrabida sa buhay mo, matatransform yan. Magiging bida yan. Dahil yun ang sabi ng Panginoon, I will even cause your enemies to be at friends with you. Ako ang maghihipo doon. Amen? Amen. Sige.